At this point, let's head over to the Senate for more updates. We have Mobile Journal Merrimon Reyes reporting live on the ground. Merrimon, tell us what's happening. Your Honor, sa pangkasalukuyan po, Angela Angelo, usapan so namin far ng sa pagsisimula ng ASC, pagdinigulit no? ng Senate Committee on Games and Amusement, bago magbigay ng updates ang PAGCOR, actually napag-initan na ni na Senator Erwin Tulfo, Senator Raffy Tulfo, ang kapulisan patungkol naman doon sa online sabong. Kasi sa pagsisimula, itong si Senator Raffy, nagpakita pa siya ng live stream na ongoing, as in during the hearing, live stream daw yon ng isang sabong na ginagawa sa Central Luzon. And ang pinakamayari daw nun ay ang Kingpin. So isa raw to sa pinakamalalakas, sa pinakamalaki na personalidad pagdating dito sa mundo ng sabong. Kasama rin daw dyan Region 3, Region 4, sinasabi. So ang kinwestiyon dito, sa 1.3 billion daw na intel funds na meron ang kapulisan, ang PNP, ang CICC, bakit hindi raw matugis ang mga ito? Pero ang pagpapaliwanag naman dito ng kapulisan, tuloy-tuloy naman daw yung kanilang mga effort. O from 2022 hanggang at present, over 7,000 na ang na-monitor nila, na-surveillance nila. And halos maubos din nila itong 7,000 na pina-takedown na nila. Yun nga lang, ang sabi ni Senator Raffy dito, yung mga yun daw, yun yung mga maliliit lang daw na mga sabungan. Ang problema daw yung mga malalaki. Ang kasagutan naman dito ng PNP, yung pinlay na live stream ng sabong, ay na-take down na daw yun. Pero pagkatapos i-take down, nagbubukas daw ulit ng bagong platform or website itong mga account na to. So nasabi pa, pinakita naman ni Senator Sherwin yung isa na mga halimbawa ng gambling platform or website na na-access nila. Pero nung kahapon daw, nung siguro napabalita na may hearing ang Senado tungkol dito, biglaan namang nawala. So ang sinasabi, persistent pa rin daw to kahit i-take down yung mga website, yung mga platform, lalo na yung mga illegal ones, nagkakaroon pa rin sila ng ibang alternatibo, ibang pangalan. So nagtutuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga operasyon. So isa yan sa mga nagiging concern ngayon ng komite na sana raw ay ma-address. Balik sa inyo. Mary mo na-tackle ba nila? Kasi I remember we were talking to kay Winston Casio no? Before. At they're not discounting the possibility kasi long time ago, I think last year pa to, that yung mga sabong nag-feed sa mga iba-ibang platform ay isang malaking grupo lang. Tsaka yung mga maliliit na lumalabas, iba-ibang ahente. So yan ang kailangan daw mahanap, yung malaking grupo na yan, at kung nasaan yung malaking grupo na yan, at kung live nga sila nagbo-broadcast or pre-tape para rigged yung actual online na isabong. Angelo, yan yung sinabi mismo ng CICC kanina na yung piniplay daw na video ni Senator Raffy na supposedly live, re-uploaded yun na version daw. So ibang version na raw yun nung originally live stream na isabong. Pero then again, still a very questionable pa rin at concerning pa rin daw yung sitwasyon na yun. And yan ngayon kine-question naman ni Senator Raffy. Yung pinlay niya na live si isabong was from a kingpin of the sabong industry. So malaking pangalan ito. Yung nabanggit kasi na 7,814 daw na platforms or websites na take down na from the e-sabong monitoring, 7,135 daw kasi ang na-block na. Yung mga yun daw, maliliit lang. So ang pinaka-question kanina ni Senator Tulfo, yung mga malalaki, tuloy-tuloy pa rin nila nakikitang may operasyon. So kung re-uploaded man daw yun, o kung nagre-rebrand lang, nag-iiba raw ng pangalan. So yun yung question nila na may 1.3 billion daw na budget ang kapulisan para dito. Bakit hindi pa rin daw matugis? Lalo pa ipinagbawal na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi naman ng CICC dito, kung ano rin daw kasi yung nire-report sa kanila ng PNP, yun din daw yung ginagawa nilang tinitake down, kasama rin ng NTC. So nagkaroon din ng medyo pagtuturuan sa pagitan. Pero still, ang pinapangako naman nila, meron naman daw interagency cooperation na ginagawa para masugpo ang mga ito. Ayun. Isa pa dapat na tingnan din nila kasi even if you are playing an ordinary online game, magkakaroon ng mga biglang pop-up ads no, ng mga online gambling na mga advertisements. As kunyari mo may pa-consent doon, pero how true, diba? How legit yung mga consent na yun, dapat ma-check din nila. Anyway, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Merrimon Reyes.